Hello mga tol, magandang araw sa ating lahat. Habang wala pa tayong ginagawa mga tol, ay maglalaba muna tayo. Habang wala pa tayong delivery, nag-aantay pa tayo ng iba pang tawag ng iba pang mga customer natin, naglalaba muna tayo para pantanggal na din ng inip at saka ng antok. Alam niyo ba mga tol kung bakit ako nakahubad dyan? Nakahubad tayo ng damit dahil masyadong mainit ang panahon. Kaya mga tol, hinubad muna natin yung damit natin. At saka yung damit na hinubad ko dyan, dahil pawis na yon, nilabahan ko na rin. Kaya ako nakahubad dyan na naglalaba kasi yung mga talsik ng tubig, hindi nababasa yung ating damit. Pagkatapos ko naman dyan maglaba, nagdadamit naman ako. Kaya habang hindi pa tayo tapos maglaba, or naglalaba pa tayo, naghubad muna tayo ng damit. Ayun na nga mga tol, natapos na tayo maglaba. Babanlawan na lang natin. Alam nyo ang buhay dito mga tol, napakahirap. Minsan, nalulungkot ka dahil mag-isa ka lang. At saka sa club pa dyan, wala kang ibang mga katrabaho. Wala kang ibang nakakausap. Wala kang mga kakilala. Feeling ko po dito ay nag-iisa lang ako sa buhay. Pero okay lang yan, lalaban natin yung inip at saka yung antok. At saka yung yung lungkot. Nalulungkot kasi ako dito mga tol lagi. Lalo na pag nag-iisa lang ako. Nandito tayo sa highway, tapos napakaingay ng paligid. Kahit manood tayo ng YouTube, hindi natin masyadong marinig kasi dahil sa ingay. So, okay lang yan. Sana makapag-survive tayo dito ng 2 taon. Pinakaswerte na yun pag nakasurvive tayo dito ng 2 taon. Napakahirap pa naman ng buhay dito. At napakamahal ng bilihin. Pero, sagain na lang natin. Wala tayong magagawain. Nandito na tayo. Hindi ko nga pala napansin yung panahon mga tol. Naka5 buwan na pala ako dito. Magka-6 na buwan ako dito. Pero mga tol, alam niyo ba, hindi pa rin ako makakapag-adjust. Kasi, dahil sa kalungkutan, malayo sa mga kaibigan, mga kasama dati. Pero okay lang yan. Dapat matapag tayo. Sana mag-survive tayo hanggang ilang taon. Nga pala mga tol, kung nanonood ka man ng video na ito, i-like naman yung ating video. At pa-subscribe na din. Nakikiusap pa naman ako sa inyo. Kunting tulong lang naman mula sa inyo, mula sa inyong mga puso. Ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Kadami-dami ko naman kadami-dami ko pa naman ng mga basher. Okay lang yan. Kasi yung mga basher din natin, nakakatulong din yan sa ating Diyos. Pag nakikita natin na marami tayong bashers na nagko-comment sa comment section, ay huwag na natin awayin. Huwag na tayong mapapekto sa kanila. Kasi dahil nanood sila ng ating video, kaya sila nakakapag-comment ng hindi maganda. Ibig sabihin, nanood din sila ng video natin. Di bali nang sama yung sinasabi nila. Hindi nila alam na sa pamamagitan ng pag-comment nila, sa pamamagitan ng panonood nila ng ating video, ay nakakakuha tayo sa kanila ng view. Bawat ads na napapanood nila sa intro at sa mid-roll o sa end ng ating video ay nakakakuha tayo ng revenue. Kahit pakunti-kunti lang mga tol, nakakaya po din naman tayo. Malapit na po tayo sumahod mga tol, aantayin nyo na lang yan. Pero hindi ko i-broadcast ito. Pag nakasahod ako, hindi naman tayo isa doon sa mga nabilong sa mga mayayabang. Pero sasabihin ko na nakasahod na tayo pag tayo ay nakasahod na. Pero hindi natin i-broadcast na, sumahod na ako! Huwag ganon, magyabang lang yung ganon. Sigurado ako nito mga tol, ang mga nanonood itong video na ito, hindi na naman yan na ganyan. Ano ba yan? Walang kwenta yung video mo! Okay lang. Lahat ng video or lahat ng pangyayari natin sa ating buhay ay kinukunan natin ng video. Alam niyo ba mga tol, kaya ako naging isang vlogger, hindi siya sinadya, sa accidentally lang. Gumagawa ako ng video sa sarili ko ng mga walang kwenta tapos ina-upload ko sa YouTube. Dati hindi ko pa pala alam na pwede palang kumita sa YouTube. Nung pinakaunang channel ko ay na-restrict at nabura. Kasi nag-upload ako na hindi ko sariling video, yung mga sinisave ko lang na mula sa YouTube na ina-upload ko, inire-re-upload ka, so ibawal pala yon. Mayroon pala yung copyright. Kaya gumawa ako ng panibagong channel. Kaya doon ko nalaman na pwede pala kumita dito sa YouTube. Dati mga tol ay mga walang kwentang video ang mga ina-upload ko.
Kasi gusto ko lang naman na pagdating ng araw, meron akong nakikitang video kung anong nangyayari sa buhay ko. Meron akong gustong ma-review sa buhay ko. Kaso nga lang mga tol, dito sa YouTube, hindi mo pwedeng panoorin paulit-ulit yung inyong video kasi nababawasan din naman tayo ng watch time at saka views. Kaya mga tol, parang wala pa rin kwenta. Kaya yung mga walang kwenta kong video, minsan hindi ko na na-upload. Halimbawa, na gusto kong maisipan ko na gagawa ako ng video, kaso iniisip ko na marami namang basher dyan na nakaabang sa atin. Pero walang problema yan, yung mga basher, kasi nandyan lang sila. Ang video na ito nga pala mga tol ay hindi ito patungkol sa paglalaba lang ha, dahil ito ay isa din sa pagpapahayag ng ating mga damdamin. Pagpapahayag, halimbawa nagpo-promote ako ng aking YouTube channel, nagsasabi ako ng mga pwede kong sabihin na mga tulad ng mga bashers natin na laging naglilikot-likot sa ating inbox, laging malikot sa ating comment. Hindi naman dito sa mga ganitong video, pero tingnan mo doon sa video ko na mic or yung ginawa kong microphone yung kabilang cellphone. Hindi kasi nila naiintindihan kung paano yung ginawa. Yung iba kasi yung isa lang yung cellphone, kaya paano naman nila nagagawa. Kaya dapat kasi dalawa yung cellphone mo tapos magaling ka sa pag-i-edit. Kailangan mong itapat yung boses ng video at yung boses ng recorder mo. Kasi kapag hindi ka marunong nun, kulilat ka pa rin. Gusto ko natin mag-aaral ng DaVinci Resolve na pag-i-edit. Kaso nga lang, yung laptop natin is napakaliit ng storage. Pero mga tol, isahan nyo, pag ito ay napagawa ko, napalitan ko ng storage, napalitan ko ng RAM, pwede nang mag-install ng DaVinci Resolve. Gusto ko din maging isang professional editor. Pagdating ng araw is magagamit din natin yan. Lalo na ngayon is demand na ang pag-i-edit. Kahit nasa online ay pwede ka nang mag-edit. Pero hindi natin pwedeng i-comply dyan sa ngayon kasi cellphone lang ang ginagamit natin sa pag-i-edit. Dapat kasi laptop or computer ang gagamitin sa pag-i-edit ng mga video. Tapos aaralin natin kung paano pagalingin yung ating sarili sa pagbibideo. Hanggang dito na lang mga tol ang ating talastasan. Magandang gabi sa inyong lahat. Kung napansin nyo mga tol kung bakit maganda yung boses natin sa voice over ngayon, kasi gumagamit tayo ng lapel mic. Yung pinakamurang lapel mic na nabili natin sa 800 pesos lang. Pero malaking pagkinabang sa atin kasi nagagamit natin siya sa voice over. Gusto ko nga din sanang maging isang voice over talent, kaso na lang wala tayong oras sa mga ganyan. Kaya sana naman kung may makarinig ng ating video na ito ay pwede tayong mag voice over talent. Slay ng anime! Parang ganon. Maraming salamat mga tol sa panonood ng ating video!